Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Tayo po ay nasa ika-28 linggo sa karaniwang panahon at ating pinagdiriwang ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Santisimo Rosario de Binondo, patron ng ating parokya. Ang tema ng ating kapistahan ay Our Lady of the Most Holy Rosary, Gift of Faith for the 500 Years of Christianity in the Philippines. Ang mamumuno po ng ating banal na misa ay ang ating Rector at Pura Paroko, Reverend Father Andy Ortega Lim. Magsitayo po ang lahat para sa pambungad na awit. Mabuting umaga po sa inyong lahat. Mabuting umaga po, Father. Simulan po natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, atin munang aminin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kay sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami.
Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, inuluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin, nakakakila mo kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagdarit sa mga kasalanan sa lipunan bawat kasabi. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maangat ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo ang lahat. Inilalarawan ni Isaías ang piging ng tagapagligtas kung saan tutugunin ng Diyos ang pananabik ng puso ng tao at papawiin ang lahat ng kalungkutan at kamatayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan.
ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Nagpapasalamat si Pablo sa mga Kristiyano ng Filipos dahil sa kanilang kagandahang loob sa kanya. Bagamat magagawang harapin ni Pablo ang mga pagsubok, nagpasalamat siya sa kanilang pagtulong, kaakibat ang dalangin ng biyaya para sa kanilang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutunan ko nang harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunpaman, ikinagagalak ko ang aking ginawa ninyong pagtulong sa akin. At buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Diyos Ama ni Hesukristo, kami liwanagan mo at tutugon kami sa iyo.
Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo sa ibang mga alipin at kanyang pinagpilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging, ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Umayo sila sa kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangalakal naman ng isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ng hari, pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga pamamatay taong yon at pinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masama't mabuti. Ano pat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Muli po ay mabuting umaga sa inyong lahat. Ngayon pong linggo sa ika-28 linggo sa pangkaraniwang panahon, 28th Sunday in Ordinary Time, nais yung pagkunan ng pansin ang Ebanghelyo. Ito ay tungkol sa isang talinghaga o kwento. Sa Ingles, ang talinghaga, the parable of the wedding feast. Ang talinghaga tungkol sa kasalan. Kasal nung kanyang anak, nag-anyaya siya. Lahat inanyayahan. Hindi dumating, pinabalikan niya. Yung iba nga lang dumating, hindi nakasuot pang kasal, hindi karapat-dapat. Kaya pinaalis niya. Yan ang buod ng Ebanghelyo. The parable of the wedding feast. Mauna po, malinaw na God won't take no for an answer. Hindi titigil ang Diyos hanggat hindi tayo sumasang-ayon. It may take a lifetime, but God will never stop. He won't take no for an answer. Kaya paulit-ulit niyang isinugo yung kanyang alipin. Tawagin sila, papuntahin sila sa kasalan. Kahit na buong buhay natin, tumanggi tayo, hindi pa rin titigil ang Diyos. God will patiently wait for us. He will never stop hanggat hindi tayo sumasang-ayon sa Kanya. Remember the story of Saint Monica. For almost 30 years, she prayed for the conversion of her husband Patricius and her son Augustine.
according to tradition, it took her almost 30 years. Dangan nakita niya yung pagbabago ng kanyang asawa at anak. 30 years, napakatagal na. Kanya ng Diyos, higit pa sa 30 years. And it keeps on running after us. We may not notice it, but God is always here with us, waiting for our yes, naghihintay sa atin. And so we pray, may we notice God's invitation. Patuloy natin makita, madinig ang paanyaya ng Diyos. And the second is this. Yes, God invites us, but we must do our best to be worthy of that invitation. Hindi ka naman pupunta sa kasalan na nakaragid ka. Hindi ka pupunta sa kasalan kung nakasando ka lang. May nakalagay na attire, formal, semi-formal, Pilipiniana, coat and tie, bow tie. We must also be worthy of God's invitation. Dapat karapat-dapat din tayo. Totoo, tinatawag tayo ng Diyos. Totoo na isang Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Pero sikapin din natin maging karapat-dapat. Every time you attend Mass, we can receive His body and blood in communion. But do we prepare ourselves? Are we worthy of God's body and blood? Sikapin din maging karapat-dapat. Paggawa ng mabuti, pagdadasal, pagbabago, pag may pagkakataon, pangungumpisal, ito mga pamamaraan para maging karapat-dapat din tayo. Ika nga, we have to prove our worth. Pag binigyan ka ng pagkakataon, sikapin mo maging karapat-dapat. Do your best. Do your best. At yan ang aral ng Ebanghelyo. Patuloy tayong tinatawag ni Jesus. Nandyan lagi ang paanyaya ng Diyos. Pero sikapin din natin maging karapat-dapat sa mata ng Diyos. Pangalawa po, itong linggong ito tinatawag na Indigenous Peoples Sunday. Sa Pilipino, linggo para sa mga katutubo. Marami tayong kapatid na katutubo sa Pilipinas. Years ago, I've encountered an indigenous group in an island in Albay. And after that, years after, I stayed with a group of indigenous people sa may Bukidnon, from Davao City to Bukidnon. And last year, we went to Katutubo Village in Pampanga, mga kapatid nating Ita. Marami sa kanila nakapag-aral, but they are full of wisdom. I've mentioned this many times. Wala silang comfort rooms, mga nasa liblib. Ang turo sa amin, maghukay ka sa lupa. Ilagay mo yung dumi mo, takpan mo ng lupa. Galing sa lupa yung kinain, ibalik sa lupa ng malaayos. Pwede kang pumitas ng bunga. Kung yan ay nadaanan mo, walang may-ari, pwede kang pumitas. Pero yung kaya mo lang kainin, huwag mong ubusin. Baka may dumaan ng gutom at meron din makain. Common sense. Common sense. Na mahirap hanapin sa kanayunan. Kahit walang pinag-aralan, punong-puno ng aral. So once a year, in a special way, we remember them, our indigenous brothers and sisters.
mga kapatid nating katutubo. At ipagdasal natin, patuloy nawa silang pagtanggol ang pamahalaan. May the government continue to protect their rights. And on our part, not to look down on them, but to learn from them. Di lang naman tayo ang nakapag-aral, at di lang naman nakapag-aral ang pwedeng may matutunan ka. Maraming kung tawagin, practical wisdom. We pray for them. The government continue to protect their rights. And we, on our part, also learn from them. At pangatlo po, we celebrate the feast of the Most Holy Rosary in our church this Sunday. We celebrate our feast here in our parish every second Sunday of October. Ang pesta ng Birhen sa parokya bilang patrona, ikalawang linggo ng Oktubre. Alam naman natin yung kasaysayan, yung Battle at Lepanto, kung saan yung mga Kristiyano, they were outnumbered by the Turks, and they prayed the rosary, and miraculously, the Christians won over the Turks. And they attributed the victory to Our Lady. Ang unang tawag sa kanya, Our Lady of Victory. That it became Our Lady of the Most Holy Rosary. And Lepanto is in Greece. At ano po ang kahulugan ng pagdadasal ng Santo Rosario? Ang una po, ang Santo Rosario ay tungkol sa kasaysayan ng ating kaligtasan. It's about the history of our salvation. At tuwing dinadasal natin, hindi lang natin dinadasal yung kasaysayan ng ating kaligtasan. Inihingit natin kay Jesus na patuloy tayong iligtas. Kaya dapat magdasal ng Santo Rosario. It is not only about our history of salvation. Every time we pray the Rosary, we ask Jesus, to the Blessed Mother, continue to save me. Continue to save us. Mula sa pagpapakita ng anghel hanggang sa muling pagkabuhay, kasaysayan ng ating kaligtasan. Pray the Rosary. Kaya pala kailangan magdasal. Hinihingin natin, patuloy tayong iadya, iligtas, ilayo sa panganib, sa karamdaman, at sa anumang kasamaan. Pangalawa po, why do we need to pray the Rosary? Ang Santo Rosario, yung mga misteryo, parang buhay ng tao. And by the way, doon po sa mga sumusubaybay sa ating Facebook at YouTube channel tayo. I can only guess, marami sa atin hindi kabisado ang misteryo ng Santo Rosario. You visit Binondo Church. Pag hindi mo alam yung mga misteryo, pumunta ka doon simbahan. Tumingala ka lang sa kisame at sa dingding. Tumingin sa dingding. Sa gawing kanan ninyo, those are the joyful mysteries. Mula sa likod, the first to the fifth mystery. Annunciation, visitation, birth, presentation, losing and finding. The joyful mysteries. Kung nasa gitnang kisame, those are the glorious mysteries. Mula sa pintuan, the first mystery is the resurrection, the ascension, descent of the Holy Spirit, assumption, and coronation. And on your left are the sorrowful mysteries. Agony in the garden, scourging at the pillar, crowning with thorns, carrying of the cross, crucifixion, and death. At doon po on your left side, ng wall,
Mula po na sa dulo, you will see the painting of the Lord's baptism, wedding at Cana, proclamation of the kingdom, transfiguration, Last Supper, institution of the Holy Eucharist. If you don't know, if you forget the rosary, just visit this church. Look at the ceiling and the wall, and you will see the mysteries. Itong mysteries of the rosary, parang buhay natin. We have joyful mysteries. We have joyful moments in life. We have painful, hurtful, sorrowful moments in our lives. Sorrowful mystery. May mga tagumpay tayo, parang glorious mystery. We have moments of encounter with God. In the Eucharist, every time we pray, we are strengthened. Kaya the mysteries of the rosaries, parang buhay. It's like our journey through life. We have joyful moments, sorrowful moments, glorious moments, and moments of encounter with Jesus. Kaya tuwing tayo nagdalasal ng Santo Rosario, naiibsan, gumagaan yung ating pakiramdam. Yung iba, they don't want to pray the rosary. Ang haba. Yung iba, paulit-ulit daw. Sapagkat, paulit-ulit nating kailangan na ilayo tayo sa kapahamakan. Paulit-ulit nating kailangan na ilayo tayo sa karamdaman. At paulit-ulit din ang buhay natin. May lungkot, may saya. Kung may driver ka, ako noon from San Roque, Mandaluyong, paglabas ko ng EDSA, tatawid lang ako ng Guadalupe Bridge, Makati na. When I was there, paglabas ko ng parokya, a few meters from EDSA yung simbahan namin, tapit sa EDSA. From EDSA to Guadalupe Bridge, napakalapit, boundary kami ng Mandaluyong. By the time I reached Makati, bago magbendiya, ang isang misteryo tapos pag matraffic. It will only take you 15 minutes in praying the rosary. We celebrate the feast of Our Lady of the Most Holy Rosary. And she has been our patroness for more than 400 years. Marami nang dumaang tao dito. Time will come, lahat tayo mawawala. But Jesus will remain. The Blessed Virgin will remain. Will continue to protect us, guide us, and intercede for us. Sa inyo pong lahat, bilang rektor at pura-paroko nitong simbahan, happy fiesta po sa inyong lahat. Palapakan natin ang mahal na Birhen. Magsitayo pong lahat at sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan na mayumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom na sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ng mahal na Birhen Maria, Reyna ng Banal na Rosaryo. Sa bawat kahilingan, Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birhen Maria. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Tulad ni Maria, naway ang ating Santo Papa, mga obispo, mga kaparian at diakono ay patuloy na maging tapat sa kanilang misyong makapaghatid ng mabuting balita sa lahat ng tao at sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa paggabay ni Maria, naway ang mga pinuno ng mga bansa ay magkaisa sa paglutas ng mga hinaharap na krisis sa mundo sa pamamagitan ng mga makataong batas na kumikilala sa dignidad at karapatan ng bawat tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Kaisa ni Maria, naway pagnilayan nating lahat ang misteryo ng buhay at pag-ibig ng Diyos na nahayag kay Kristo upang matugunan natin ang pag-aanyaya ng ating Amang nasa langit na makisalo sa piging ng kanyang anak ng may kagalakan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa pamamagitan ng makainang pangangalaga ni Maria, naway ang mga may sakit, nagdadalamhati, naghihikahos at dumaranas ng pagkabalisa ngayong panahon ng pandemya ay makatagpo ng pag-asa at lakas mula sa tulong na banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa tulong ng mapagmahal na puso ng Inang Maria, naway ang mga yumaong mahal sa buhay ay magtamasa ng buhay na walang hanggan sa piling ng may kapal. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sama din natin sa ating panalangin ang mga pasasalamat at kahilingang alay sa misang ito, kasama ang mga alay ni na Constancia Agapin and family, Shirley Chong and family, Jameson Diana Lee and family, Elizabeth Mo and family, Arlene Te and family, Betty Ching and family, Siling Tong and Corazon C and family, Schubert Ananyong and family, Rosalinang, Chan and Edna Liu, Jose and Annalyn Pua, Emilia Layug, Betty Lim and family, Dr. Susan Gan and family, Mr. and Mrs. Arturo Pina Cruz and family, Steve and Sonia Ong, Father Ben and Utili Yamides and family, Andre Regina Tang, Pendagan and family, Father Levi Howe and family, Virgie Gao and family, Evelyn Uy and family, Juana Go and family, Gorgo and family, Testin Bang and family, Wilson and Ruby Cho and family. And those we remember in special way, and those who offered intention during these Novena Masses and the feast of Our Lady of the Most Holy Rosary. And for those celebrating their birthdays, especially the birthdays of Brother Boots Torito, Auntie Nene, Dr. Lisa Belaro, Attorney Lisa Boots Torito. And for those who are sick, that God may heal them, especially Brother Rolly, Dennis, Rowena, Brother Ben. And for the repose of all the souls, especially the souls of Senedonia, Brother Marshall, Marian, Cleo, Brother Chito,
Father Sunny, Father Clara, Father Nomer, and those who remember. In the silence of our hearts, let's offer to God all our prayers and petitions. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin para sa rosaryo at sa mensahe ng kapayapaan na hatid ni Maria sa aming mundo. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, gawin mong ang mga alay na aming hain ang siyang maghanda upang kayo maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo na aming ginugunita sa mga banal na misteryo bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesu Kristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyang ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel ay gisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kay banal ang mga kaloob na ito, kung para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin tong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin nito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos tungkulan. Ang Jesus na naming mahal, ligtas mo kami tanan. Ang Jesus na naming mahal, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ang lahat ng obispo, mga pari at diakono, ay lahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Lorenzo Ruiz at mga kasamang martir, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang na ba namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Atin pong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, upo kami ngayon. At aming makalit sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para naman mapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Diyos na nakalis ng mga kasalanan at sa lipunan,
sa mga sanasang kalibutan. Anuy kami. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Magsiluhod ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Kung itong aking paglalaya, inabot ng pagkabagaman, naway mabanagan ka, hinirang nakala ng umaga. Kahit anuman ang pangamba, di alintana sapagkat naroon ka. Iunos ng bigati at kadiliman ng gabi. Maria, sa puso ninuman, ika'y daranan ng dalangin.
Announcement, Living Rosary. Bilang selebrasyon ng Rosary Month, inaanyayahan po ang lahat na sumali sa pagdarasal ng Santo Rosario sa October 23, Biyernes, ganap na alas 5 ng hapon. Maaari rin kayong sumali sa pagdarasal ng Rosario via Facebook page ng Minor Basilica and National Shrine of San Lorenzo Ruiz. Nobina para sa mga kaluluwa. Simula October 24 hanggang November 2, ganap na alas 12:15 ng tanghali, ay magkakaroon ng nobena para sa kaluluwa. Ang sobrang pamisa para sa kaluluwa ay maaari nang makuha sa parish office. Maraming salamat po. Happy Fiesta! Magsiluhod po. Let us pray the prayer to Our Lady of the Most Holy Rosary of Binondo. My dearest Mother Mary, I offer you this Holy Rosary because I love you. I put all my confidence in you, since your prayers before God are most powerful. For the greater glory of God and for the sake of Jesus, your loving Son, hear and grant my prayer. To you we commit our families, our country, and the whole world, that all of us, your children, may know, love, and serve your Son, Jesus Christ our Lord, who reigns with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Venerable Mother Ignacia del Espiritu Santo, Pray for us. San Lorenzo Ruiz de Manila, Pray for us. Our Lady of the Most Holy Rosary of Binondo, Pray for us. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin sa banal na paikinabang, inihahayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong banal. Kaming nakikiisa sa kanyang tiniis ay marapatin mong makasalo sa kasiyahan at kalwalatian sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating misa ngayong linggo at para sa pista ng Bihira ng Santo Rosario ng Binondo. Gayun din po sa lahat ng sumusubaybay sa ating Facebook page. Maraming salamat po sa inyo at suportahan niyo po ang ating YouTube channel. Ay mapapanood din ang ating activities sa ating YouTube channel ng Minor Basilica of San Lorenzo Ruiz. At sa lahat po ng naglilingkod sa simbahang ito, maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang paglilingkod. Kahit kayo napapagod, nagugutom, patuloy naman kayong pagpalain ng Diyos at ng mahal na Birhen. Salamat po sa lahat ng mga servers ng ating simbahan. At kayo din sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik. Alam ko naman po ang inyong mga tulong kasi sinasabi sa akin ng ating staff sa opisina. Patuloy din kayong pagpalain ng Diyos sa inyong kabutihan. At every week po ay tuloy pa rin ang ating feeding program. Muli po sa inyong lahat, Happy Fiesta. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo't hilingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggang. Amen. Pagpalain nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggang. Amen. Puspusin nawa kayo ng kagalakan ng Espiritu Santo, ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birhen Maria, upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggang. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Mabuting umaga po sa inyong lahat.
Santissimo Rosario, kaligain mo sa tuwina ang parokya ng Binondo na nagmamahal sa'yo. Kami buong pusong nagpapasalamat sa iyo, Birheng mahal, sa mga biyayang bigay mo sa amin na walang hanggan. At ngayon mayroon ng 400 taon na ikaw ay naging sa amin tumutulong. Mahal na Birhen Santissimo Rosario, sana'y panalingan mo ang walang katapusan na banal naming pag-ibig sa'yo. At ngayon mayroon na 400 taon na ikaw